Hello mga Spooky Dolls! So, Merry Christmas po sa inyong lahat. I hope na nag-enjoy po kayo sa Noche Buena niyo po kagabi at I hope na ito pong araw ng Pasko, since December 25 nga ngayon, ito yung mismong Pasko. Sana po ay naging masaya, sama-sama kayo ng pamilya ninyo and din matiwasay. So ito na nga po yung ating ika-25th na gabi para po sa 21 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Okay, so meron pa tayong apat. Mahina talaga ako sa math. So, meron pa tayong 6 na araw para nga po dun sa araw-araw natin na pag-upload ng video dito sa DASA. Ano nangyari sa akin dahil sa spooks? Sa kwento nga, sa mga kababalaghan. Okay, so, pero after this, pagpapatuloy ko pa rin yung pagbabasa. So, mangyayari nito guys, I decided na gagawin ko na lang din parang instead na live stream, mag-upload na lang din ako ng video gaya ng ginagawa ko. Pero katulad lang nito yung format, yung wala ng mga edit ng mga parang pabago-bago pa ng mga sound effects, ganun. So, ganun na lang at saka hindi siya masyadong matagal. Anyway, enough rambling, let's go ahead and read the story para po sa araw na ito. It was the 31st day of October. Marami ng abala sa pag-aasikaso ng puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Undas na kinabukasan, pero sa halip na tumulong ako sa aking mga magulang sa paglilinis ng puntod ni Lolo, ibang inatupag ko. Naganap ako ng malilipatang bahay, hindi para sa akin, kundi para sa isang malapit na kaibigan. Ilang units ng apartment na rin ang tiningnan namin, pero wala siyang magustuhan. Until we saw this modern condominium type of apartment. Hindi ko alam na may ganong klaseng apartment pala sa kahabaan ng kalsadang iyon. In fact, hindi ko naman yun napapansin tuwing madadaan ako sa lugar na iyon. Hindi ko rin alam ang dahilan pero mataman akong napatitik sa kabuuan ng gusali. Maganda naman yung disenyo. Mukhang katatayo lang noon pero may kung anong duda ako. Uy, mukhang maganda rito ah, sabi ni Jeff. Tara, tingnan natin. Sambit ko na lang. Pumasok kami sa gusali para hanapin yung landlady pero unang hakbang ko pa lamang papasok sa gusali, kinilabutan na ako. Malamig na hangin ang sumalubong sa amin. Kakaibang lamig. Iba ng aking kutob. Saan galing yung napakalamig na hangin na yun, gayong hindi naman masyadong malamig ang klima at mukhang walang lagusan ng hangin mula sa loob. Habang kausap ni Jeff yung landlady, inilibot ko ang aking paningin sa magkabilang pasilyo. Parehong may kadiliman ang parehong pasilyo. Natuon ang atensyon ko sa kanang pasilyo lalo na nang marinig ko ang ingay ng mga batang naglalaro. Bato, bato, pik! Bato, bato, pik! Ay, tayo nakita Kuya Ruben! Sambit ng masiglang tinig ng isang batang babae. Hindi kaya, maaabot pa kita. Bato, bato, pik! Nainganyo akong puntahan yung mga batang naglalaro. Mahilig kasi ako sa mga bata. Nakakamiss din ang ingay ng mga bata dahil wala ng mga ganon sa aming compound. Gusto ko lang sana silang panoorin maglaro. Hakbang na sana ako papunta sa direksyong pinagmumulan ng mga ingay nang pigilan ako ng dalagang landlady. Hinawakan niya ako sa pulsuhan. Napakalamig ng kanyang mga kamay. Nilingon ko siya. Seryoso ang kanyang muka nang sabihin niya, "Pasensya na, ganito talaga rito." Pagkatapos, binitiwan niya na ako at tumalikod siya sa amin. Pero kahit nabitawan niya na ako, parang ramdam ko pa rin yung nalalamig niyang kamay sa aking pulsuhan. Binilingan ko si Jeff na nakatingin lang dun sa babae. "Miss, pwede bang makita yung available units ninyo?" Tanong ni Jeff. Tila wala naman itong napapansing kakaiba doon sa landlady. Lumingon ulit sa amin yung babae. "Sige, sumunod kayo." Nauna itong maglakad sa kahabaan ng kaliwang pasilyo pagkatapos ay umakyat na kami sa second floor. Ayoko na sanang sumama pero anong magagawa ko? Hawak na ni Jeff yung aking kamay. "Kailangan na prove din sa iyo yung titirahan ko para maging at home ka dito kapag dinalaw mo ko." Marami pang sinabi si Jeff habang sinusundan namin yung babae
Pero hindi ko na naintindihan ang lahat ng yun. Okupado ng babaeng sinusundan namin ang aking atensyon. Huminto yung babae sa tapat ng isang pinto, room 136. Binuksan niya yung pinto at pagkatapos, saka kami nilingon. Iyan ang silid. Sige pumasok kayo, tingnan ninyo. Saad ng babae. Excited na pumasok si Jeff at mukhang nagustuhan niya nga yung silid. Maayos naman, bago yung mga gamit at fully furnished na. Habang abala naman si Jeff sa pagtingin-tingin, hindi man maiwasan ng aking mga mata na pasimpleng sulyapan ang babaeng nananatili lamang na nakatayo sa may pintuan. Sa gilid ng aking mga mata, nakita kong nakatingin din siya sa akin. Alam kaya niya ang aking iniisip? Alam kaya niya na alam kong sitwasyon niya? May malamig na hangin dumampi sa aking batok. Alam kong pakiramdam na yun. Naglakas loob akong lumingon at isang batang babaeng nakabigti sa kisame ang aking namataan. Panyang malamig na bagay na dumampi sa aking batok. Duguan siya. Dilat na dilat ang mga mata dahil sa pagkakasakal ng alambre sa kanyang liig. Nakangiti siya sa akin. Ngiting naninindak. Tara, bato-botopik tayo! Sabi nito. Gusto kong tumili sa sobrang takot, lalo na nang akmang babagsakan ako nung dugo ang bata. Ngunit pakiramdam ko, walang lumalabas na tinig mula sa akin. Jeff! Jeff! Sinubukan ko tawagin yung pangalan ng kaibigan ko, pero tila hindi niya ako naririnig. Jeff! Uy, Mia! Biglang naglaho yung dugo ang bata nung kalabitin ako ni Jeff. Maang nananilingon ko siya. Ano na? Tinatanong kita kung anong tingin mo dito. O okay ba? Tanong ni Jeff sa akin. Ha? Nalilito pa rin ako. Bakit parang may mali? Nilingon ko yung babae at nakita nakamasid lang dito sa akin katulad kanina. Anong nangyari? Bahaging lumayo si Jeff at minwestra niya ang buong paligid. Look! Okay naman di ba? Mura pa. O anong sa tingin mo? Ikaw bahala. Ikaw naman yung titira dito eh. Mabilis pa rin yung tibok ng puso ko dahil sa sobrang takot. Kung ako rin lang yung tatanungin, ayokong tumira sa lugar na iyon. Binilingan ni Jeff yung babae. Okay miss, I'll take it. Napatingin na rin ako dun sa babae. Tinapunan muna niya ako na makahulugan tingin bago niya binalingan ng aking kaibigan. Sige, sumunod kayo sa akin para makapagpirmahan na tayo. Naunang umalis yung babae. Sumunod si Jeff na lumabas at sumunod din ako. Pero bago ako tuluyang lumabas ng silid, nilingon ko muna yung kabuuan noon. Kinilabutan lang ako sa kakaibang lamig ng silid, kaya lumabas na rin ako kaagad. Isasara ko na sana yung pinto, pero kusa na yung puwersadong nagsara. Uy! Huwag kang magdabog, Mia! Sita pa sa akin ni Jeff. Hindi ako nagdabog. Kusang sumara yung pinto. Anong dabog factor ka dyan? Nang makarating na kami sa opisina ng gusali, iniabot ng babae kay Jeff ang mga pipirmahang niyang papeles. Iiwanan ko muna kayo para mapag-aralan niyo yung kontrata. Sabi ng babae. Tinapunan niya ulit ako ng kakaibang tingin bago ito lumabas ng silid. Palihim akong bumulong kay Jeff. Wala ka ba talagang napapansin sa kanyang kakaiba? Ayan ka na naman, Mia! Napapaning ka na naman! Bawas-bawasan nga yung panunood at pagbabasa ng mga horror para bumalik ka sa reality. Hirit ni Jeff habang binabasa yung mga papeles. Ano ka ba? Seryoso to. May mali talaga. Sabi ko sa kanya. Shh! Pagod lang yan. Kakain tayo after nito, okay? He just held my hand. Siguro nga, napaparaning lang ako. 2 weeks after, naging ngabala na ako sa aking trabaho. I guess, ganun din si Jeff,
Kaya wala na akong naging balita pa sa kanya. Until one night, naisipan kong dalawin itong si Jeff. Pumunta ako sa building kung saan siya nakatira. Ayon sa guard na nakausap ko sa baba, nasa unit lang daw si Jeff at 2 araw na daw na hindi lumalabas. Binaybay ko yung kadaliman ng hallway at muli kong narinig yung nakakainganyong tinig ng mga batang naglalaro. Sa pagkakataong ito, hinayaan kong aking curiosity. Pinuntahan ko yung direksyon kung nasaan yung mga tinig. Nakita ko yung mga bata na masiglang naglalaro. Bato, bato, pik! Pumapailan lang sa tahimik na lugar ang mga boses ng mga bata. Masasaya, masisigla. Masaya ko rin silang pinapanood hanggang sa tawagin ako ng isang babae. Napalingon ako. Nakita ko yung landlady sa tinitirahan ni Jeff. Nanlilisik yung mga tingin ang mga pinukul niya sa akin. Gusto ko nilang kalaro. Samahan mo sila. Samahan mong mga anak ko. Akmang lalapit siya sa akin, kaya naman naglakad ako pa atras upang dumistansya sa kanya. Pero lapit pa rin siya ng lapit. Nakakapanindig balihibong kanyang anyo. Duguan ang kanyang damit at may hawak siyang alambre at kutsilyo sa magkabila niyang kamay. Nahinto ako sa paglalakad palayo sa kanya nang may mabangga ako. Agad akong lumingon. 2 batang bumungad sa akin. Isang babae at isang lalaki. Ang batang babae yung nakita kong nakasabit sa kisame sa unit ni Jeff. Halika, laro tayo. Ikaw ang taya! Pinanlisikan nila ako ng mga mata. At tulad ng babae ng lady, duguan din yung 2 bata. Akmang susugurin na nila ako nang bigla na lamang silang naglaho. Ilang segundo pa, nakita ko si Jeff na pababa ng hagdan. "Oh Mia! Nice seeing you here! Tara na sa unit ko!" He extended his arms to me. Tinanggap ko yun, ngunit bigla akong natigilan nang maramdaman kong napakalamig ng kanyang kamay. Sa di maaring dahilan, kinalabutan ako. "Jeff, ang lamig-lamig ng kamay mo. May sakit ka ba?" He strangely looked at me. Kasabay noon, nanood ng lamig na humampas sa aking balikat. "Wala lang yan. Let's go!" Habang naglalakad kami sa kahabaan ng hallway ng 2nd floor, nilabitan ulit ako ng kaluluwa ng babaeng landlady. "Hindi ka na rin makakalabas dito!" Sumupot ito sa aking kanan. Sobra na ako natatakot, pero hindi ko talaga makayang tumili o magwala man lang. Sa kaliwa ko naman, lumitaw yung 2 bata. "Dito ka na lang! Maglalaro tayo!" "Oo nga, bato-botopik tayo!" Huminto ako sa paglalakad. Napansin niyo ni Jeff, kaya binalingan niya ako. "Bakit, Mia?" "Ayoko na dito. Uuwi na ako!" Tinalikuran ko na siya. Akmang tatakbo na ako palabas ng gusali nang pigilan niya ako. "Wag, Mia! Wag mo akong iwan dito, please!" Gulat na binilingan ko si Jeff. Duguan na rin siya. Ngunit di tulad ng 2 bata, malungkot ang mga mata nito. "Hindi ko kinaya mga nakita ko, Mia! Tulungan mo ako!" Lalo ako nagkaroon ng determinasyong umalis. Tumakbo ko palabas, dire-diretso. Nagbingi-bingihan ako sa pagtawag sa akin ng mga kaluluwa. Sa pagtawag sa akin ni Jeff. "Babalik ako, Jeff, pero hindi ngayon." Sinto ako unang pumunta at pinakiusap ko sa kanila ang pag-search sa bahay ni Jeff. Bago matapos ang gabi, nalaman ko na ang buong kwento. Nagpakamatay si Jeff. Hindi nito kinayang lupit na pagpaparamdam ng mga kaluluwang mag-iina sa kanyang unit. Later on, nakausap ko yung psychic na sumilip sa silid. Doon ko na lamang pinatay ng babae ang 2 niyang anak bago ito nagpakamatay at bato-batopik ang paboritong laro ng 2 niyang supling. Okay, so yun po yung story. Parang may familiar na story dito, yung movie actually. Parang yung Sigaw, alam niyo yun? Hindi ko siya napanood pero parang alam ko naman yung
gist ng kwento, yung kay Isa Calzado tsaka kay Angel Locsin, ganyan. Yung sigaw. Naku. Anyway, so para sa akin, medyo parang nabiwirduhan ako dito sa babaeng to. Hindi ko alam kung ano bang relasyon nila ni Jeff, kung sila ba'y mag-boyfriend. Kasi sabi niya malapit na kaibigan lang, pero parang masyado naman yata silang sweet para maging malapit na magkaibigan lang. Naghahawakan ng kamay, ganyan. Pero siguro naman, wala namang masama sa paghahawakan ng kamay. Ay, hindi naman yung tipo naghalikan sila dun or what. But anyway, so dun tayo sa topic mismo. Parang, ano pa naman itong kaibigan niya? Parang ano ba naman itong si Mia? Yun yung sinabi dun sa kaibigan niya na, wag ayoko dito, pangit, hindi maganda yung feeling ko dito kung hindi man naniniwala yung kaibigan niya sa mga multo. Sana sinabi man lang niya na, wag dito, parang hindi ko gusto yung vibes. Kasi tinatanong siya na kaibigan niya. Diba? Parang hindi hingi yung opinion niya. So, bakit hindi niya may bigay na parang tipong, wag dito, iba na lang, maghanap pa tayo, ganyan. O wag ka munang, kung gusto mo dito, I'm sure may mahanap pa tayong mas maganda pa dito. Pero hindi talaga maganda yung feelings. Kasi siya para bang, ikaw, bahala ka, ikaw na may titira dito. Para bang wala siyang pakialam. So, yun tuloy nangyari sa kaibigan niya. Tapos nung namatay na, parang nagsisisi siya o parang kung ano-ano yung mga naiisip niya. So, anyway, para sa akin, dapat kung meron po kayong nararamdaman sa isang lugar, regardless kung ano maging tingin sa inyo nung sinasabihan nyo, nung kaibigan nyo, pamilya nyo, or kung ano man, at least sasabi nyo, wala kayong regrets, kumbaga, di ba? Wala kayong parang paghihinayang na sana ito yung ginawa ko, sana ito yung pinigilan ko siya. Kasi nga kapag nangyari na hinihilala mo, edi doon ka sa tagang yun na, doon ka na nga talaga magsisisi. Dapat hindi talaga ganun. Kung meron ka namang nalalaman kahit na hindi mo naman sigurado, sabihin mo lang, hindi kung naniwala siya, di okay. So mabuti, kung hindi naman siya naniwala, di okay lang din. At least you gave him the chance na parang maligtas, di ba? But anyway, so yun. I hope na nag-enjoy po kayo sa ating kwento para sa gabing ito. So tomorrow po, meron pa po tayong panibagong kwento sa ating 26th day dito sa Kwentong Katatakutan sa Pasko. Kita-kits po tayo ulit bukas. I hope na nasa mabuting kalagayan kayo, and then Merry Christmas po ulit. God bless po sa inyong lahat, and then stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye!